May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito tila bulaklak ay namumukadkad. Bagong upir, bagong tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka tulad ng iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat at mapagpalang araw, hapon, gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Samahan niyo po kami muli sa pagpapatuloy sa pag-aaral ng aklat ng Job sapagkat napakarami pong mga karunungan ang matututunan natin, lalo pa dito sa ating mga babasahin na mga susunod na kabanata. Makikita po natin dito na si King Yahawashai ang nagsasalita sa pamamagitan ni Eliho. So, parang tayo po ang kayang kakausapin dito. So, samahan niyo po kami sa pagpapatuloy sa aklat ng Job sa kabanata 34. Okay, sis Maria? Apo. Kabanata 34. Ang karunungan ni Eliho. Pagkatapos sinabi ni Eliho ang batang lingkod ni Yahweh, pakinggan ninyo ang aking mga salita. Kayong marurunong, makinig kayo sa akin, kayong may kaalaman. Sapagkat sinusuri ng tainga ang mga salita gaya ng panlasa ng dila sa pagkain. Tukuyin natin para sa ating sarili kung ano ang tama. Pag-aralan natin ng sama-sama kung ano ang mabuti. Sinabi ni Job, ako ay walang kasalanan, ngunit hindi pa ako binibigyan ni Yahweh ng katarungan. Kahit na ako ay tama at walang sala, itinuturing akong sinungaling. Pinahintulutan niya akong mapasailalim sa kamay ni Satanas na nagpahirap sa akin ng matinding sugat. Mayroon bang sino man na gaya ni Job na umiinom ng panlalait na parang tubig? Kayong tatlo, Eliphaz, Bildad at Zophar, ay nakikisama sa masasama at nakikiisa sa mga makasalanan. Sapagkat sinabi ninyo, walang pakinabang ang pagsisikap na kalugdan ng alhayam. Kaya pakinggan ninyo ako, kayong may pangunawa. Malayong mangyari na ang alhayam ay gumawa ng masama o ng anumang kamalian. Ginagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Dinadala niya sa kanila ang nararapat sa kanilang pag-uugali. Hindi maaaring magkamali si Yahweh ni ang alhayam ay magbaluktot ng katarungan. Sino ang naglagay sa kanya bilang tagapamahala ng mundo? Sino ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan sa buong daigdig? Kung nanaisin niyang bawiin ang hininga ng buhay mula sa lupa, tiyak na maglalaho ang lahat ng tao at babalik ang sangkatauhan sa alabok. Kung may pangunawa kayo, pakinggan ninyo ito. Makinig kayo sa aking sinasabi. Makapagahari ba ang isang namumuhi sa katarungan? Hahatulan ba ninyo ang makapangyarihan sa lahat bilang di matuwid?
Hindi ba siya ang nagsasabi sa mga hari, wala kayong halaga, at sa mga maharlika, masasama kayo? Hindi siya nagtatangi ng mga pinuno ni nagkikilingan sa mayayaman laban sa mahihirap, sapagkat silang lahat ay gawa ng kanyang mga kamay. Sila ay namamatay sa isang iglap sa kalagitnaan ng gabi. Ang mga tao ay niyayanig at pumapanaw. Ang makapangyarihan ay inaalis ng walang kamay ng tao. Ang kanyang mga mata ay nasa mga daan ng tao. Nakikita niya ang bawat hakbang nila. Walang madilim na silid, walang ganap na kadiliman na maaaring pagtaguan ng masasama. Wala nang pangangailangang siya sa atin niya pa ang tao para dalhin sila sa kanyang hukuman. Nang walang babala, winawasak niya ang mga makapangyarihan at inilalagay ang iba sa kanilang lugar. Dahil sinusubaybayan niya ang kanilang mga gawa, pinababagsak niya sila sa gabi at sila ay dinudurog. Pinarurusahan niya sila sa kanilang kasamaan sa harapan ng lahat, sapagkat sila ay lumihis sa pagsunod sa kanya at hindi pinahalagahan ang kanyang mga utos. Dahil sa kanila, ang daing ng mahihirap ay nakakarating sa kanya. Kaya naririnig niya ang kanilang hinaing. Ngunit kung siya ay mananatiling tahimik, sino ang makapagsusumbat sa kanya? Kung kanyang ikukubli ang kanyang mukha, sino ang makakakita sa kanya? Ngunit siya ay naghahari sa mga bansa at sa bawat tao upang pigilan ang masasama sa paghahari at sa paggawa ng bitag para sa bayan. Kung ang isang tao ay magsabi kay Yahweh, ako ay nagkasala ngunit hindi na muling magpapatuloy sa pagkakasala. Ituro mo sa akin ang hindi ko nakikita. Kung ako ay nagkamali, hindi ko na iyon gagawin muli. Dapat bang gantimpalaan ka ni Yahweh ayon sa iyong nais, habang ikaw ay tumatangging magsisi? Ikaw ang dapat magpasya, hindi ako. Kaya sabihin mo sa akin ang iniisip mo. Ang mga taong may pangunawa, ang marurunong na makakarinig sa akin ay magsasabi, si Job ay nagsasalita ng walang kaalaman. Ang kanyang mga salita ay kulang sa pangunawa. Dapat siyang subukin ng lubusan dahil sumagot siya na parang isang masama. Sa kanyang kasalanan, nagdagdag pa siya ng paghihimagsik. Mayabang niyang pinapalakpak ang kanyang mga kamay sa ating harapan at pinarami ang kanyang mga salita laban sa kanyang alahayang. Sasabihin mo ba iyon sa akin? Any comments o Dito sa sa verse, ah 33, sabi niya, dapat bang gantimpalaan ka ni Yahweh ayon sa iyong nais, habang ikaw ay tumatangging magsisi?
ikaw ang dapat magpasya, hindi ako. Choppy kasi. Kaya sabihin mo sa akin na isip mo, ah, ano eh, di ba sabi ko wala naman taong Choppy ka, hindi sis. nagkasala. Pero kasi ang pagpapatawad ng alahayam ay ano, ikaw ang magpapasya niyan, di ba? Ikaw ang dapat magpasya, hindi ako. Kumbaga, handa siya magpatawad. Basta magsisisi ka. Nasa yung pagpapasya kung Sayang ang sinasabi mo, magsisisi. sis. Di ka namin marinig. Oo. Ah, ayun, parang ano, nasa iyo ang pagsisisi. Nasa iyo ang pagpapasya kung gusto mo magsisi. Okay. May nalala- Sayang ang sinasabi mo, sis. Di ka namin marinig. Yung sinasabi dito ni Eliho na paano ka patatawarin kung hindi ka magsisisi. So, importante na alam natin, marunong tayong mag-admit ng ating mga kasalanan na kapag ipahayag natin ang ating kasalanan sa alahiyam, siya ay handang magpatawad. At sinasabi niya dito na kung tayo ay nagsasabi na nagkamali, wag na natin gawin muli. Kaya sabi niya dito, ituro mo sa akin ang hindi ko nakikita. Kung ako ay nagkamali, hindi ko na iyon gagawin muli. So dapat ganito ang ah, gagawin natin. Kaya sinasabi ng mensahero na ang isang pagkakamali na pinagsisihan mo na ay huwag mo nang uulitin. Kasi walang natitirang handog para sa mga kasalanan na paulit-ulit. At kapag ginawa natin yon, gagantimpalaan tayo ng alahayam. Kaya sabi niya dito, dapat bang gantimpalaan ka ni Yahawa ayon sa iyong nais habang ikaw ay tumatangging magsisi. So kapag tayo ay nagsisisi ng ah, buong katapatan mula sa ating puso, ay sigurado tayo na gagantimpalaan tayo ng alahayam. Kaya Naririnig meron niyo po. ako? Sige sis. Naririnig niyo ako? Yes, sige sis. Oo. Sa verse 37, ito naman is self-promotion. Mayabang niyang pinapalakpakan ng kanyang mga kamay sa ating harapan. Parang self-promotion ang ginagawa ni Job. Kaya Oo. dinagdagan pa niya ang kanyang kasalanan. Kasi itinataas mo ang so ang self-promotion pala ay equivalent sa paghihimagsik, rebellion. Oo. Pag masyado mo itinasa. Kasi sabi ako, parang maaring wala siyang maaring mabuti ang ginagawa ni Job. Pero hindi yan siguro nakikita yung mga kasalanan niya, yung kanyang pride. Oo. Yung hindi yung mali kayo, hindi ako kasala. Sabi niya ganyan. Tapos sinabi niya yung ginawa niya kabutihan. That is sa promotion na ayaw din ng alahayam kasi siya ang pinararangalan, di ba? Mm. So dapat talaga si Abba talaga. So parang pinarami niya ang kanyang mga salita
laban sa kanyang alahayam. Oo. Kasi isa lang naman eh. Sabi, if you are with me, di ba? If you are not with Mm. me, you are against me. Parang ganun. Wag mo ituro ang sarili mo. Ituro mo ang alahayam. Oo. So siguro ang kasalanan dito ni Job ay yung pagmamalabis niya din minsan sa yung sobrang pagkilala niya sa kanya sarili. Sikat siya eh, di ba? So, Oo. maintain niya yung status ko, yung kanyang yung status niya sa lipunan. Mm. Papakabuti siya para sa i-praise siya ng tao. No? Hindi dahil sa ah, kalooban ng alahayam. Hindi kalooban niya. Mm. Pero ganun pa man, talagang pinagmalaki siya ng alahayam dahil siya ay, sabi nga, walang kapintasan at matuwid. Pero sa lahat ng nangyari sa kanya, may tinuturo pa rin sa kanya ang alahayam. Kaya mauunawaan natin yan sa mga susunod na kabanata. Iyon. Yung yabang na Oo, 37. Pero parang tingin ko yun lang naman. oo. Ang ano. So, tuloy na Depende, natin. patuloy tatingnan natin yung mga susunod na Mm. kabanata. Kay Kabanata 35. Kabanata So, oo. 35. Pinagalitan ni Elihu sina Eliphaz, Bildad at Zophar. Pagkatapos ay sinabi ni Elihu sa tatlo, iniisip ba ninyong makatarungan na sabihin, ako ang nasa tama, hindi si Alahayam? Si Ngunit Yahawa. tinatanong, ako ang nasa tama, hindi si Yahawa. Hindi si Yahawa? Ngunit tinatanong ninyo siya, ano ang pakinabang nito sa akin? At ano ang mapapala ko sa hindi paggawa ng kasalanan? Nais kong sumagot sa iyo, Eliphaz, at sa iyong mga kaibigan. Tumingala kayo sa kalangitan at pagmasdan ninyo ang mga ulap sa itaas. Kung kayo ay magkasala, paano siya maaapektuhan? Kung marami ang inyong kasalanan, ano ang maidudulot nito sa kanya? Kung kayo ay matuwid, ano ang naibibigay ninyo sa kanya o ano ang tinatanggap niya mula sa inyong kamay? Ang inyong kasamaan ay nakakaapekto lamang sa kapwa ninyong tao at ang inyong katuwiran ay epekto lamang sa iba. Ang mga tao ay dumadaing sa ilalim ng matinding pang-aapi. Nagnanais sila ng kaligtasan mula sa kamay ng malalakas. Ngunit wala ni isa ang nagsasabi, nasaan si Yahawa, ang aking maylalang, na nagbibigay ng awit sa gabi, na nagtuturo sa atin ng higit pa kaysa sa mga hayop sa lupa, at nagpaparunong sa atin ng higit pa sa kanya sa mga ibon sa himpapawid. Hindi siya sumasagot kapag ang pagdaing ng tao ay mula sa kapalaluan ng masasama. Tunay ngang hindi pinapakinggan ni Yahawa ang kanilang walang kabuluhang pagsusumamo. Hindi ito binibigyan pansin ng alahayam. Paano ninyo inaasahan na pakikinggan kayo ng alahayam kung sinasabi ninyong hindi nyo siya nakikita, na ang inyong kaso ay naihain na sa kanya at kailangan ninyong maghintay sa kanya, at na hindi agad siya nagpaparusa sa kanyang galit at hindi niya pinapansin ang kasamaan? Kaya't binuksan ninyo ang inyong mga bibig sa walang kabuluhang pananalita at nang walang kaalaman.
inyong pinarami ang inyong mga salita. Ah, ano lang, reaction. Tulad na nasabi ni sa Dalia kanina, yung sa verse 8, inyong katuwiran ay may epekto lamang sa iba. Whether gumawa tayo ng mabuti o mas sumuway tayo, hindi naman apektado ang alahayam doon. Kaya Oo. yung iba ang naapektuhan pag sa ating mga pagkukulang. Ano. So, yung sa verse 12, hindi siya sumasagot kapag ang pagdaing ng tao ay mula sa kapalaluan ng masasama. So pag ikaw ay sumuway sa mga kautusan o gumawa ng ng labag sa kanyang kalooban, hindi siya sasagot sa iyo. That is understandable naman, 'di ba? Bakit sasaway ka tapos dadalangin ka, hingi ka ng tulong. Paano kanya pakikinggan? Kasi Oo. ano 'yan eh, ah parang nawawala yung signal mo sa kanya, 'di ba? Parang 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 kay na Adama at Hawa. Nung Napuputol ang sumuway ano, sila ang signal. sa So, ibig sabihin, oo, parang yung yung panalangin mo hanggang bubong lang, hindi nakarating sa langit. oo, Dahil nga nahaharangan ng mga nawawala. masama mong gawain, Kasalanan. mga Oo. kasalanan. Nagkakaroon ng static. Sana Mm. yung signal ko hindi maputol. Hindi talaga siya. Okay, verse 14 naman. Paano ninyo inaasahan na pakikinggan kayo ng alahayam kung sinasabi ninyong hindi ninyo siya nakikita? Ng inyong kaso ay naihain na sa kanya at kailangan ninyong maghintay sa kanya at na hindi agad siya nagpaparusa sa kanyang galit at hindi niya pinapansin ang kasamaan. Ay, yun, ibig sabihin, ang dami nilang reklamo. Pero sila ay nag-expect na pakinggan sila. Oo. Parang hindi hindi walang hindi walang coherent yung kanilang sinasabi. Paano niyo inaasahan ng pagkikinggan kayo? Pero kayo mismo, hindi kayo naniniwala na sumasagot siya ng mabilis, sa tamang panahon, na nandiyan siya sa pag hindi yun, dahil sabi niyo nirereklamo. Pero, ah, ang namin yung hiling. Paano niya kayo pakikinggan? Di ba ang sabi sa Gospel of Thomas, pag nanalangin ka, ikli mo na yun na, na you are surrounded by your, yung sa, ganun ang pananalig. Pag humingi ka, manalig ka na ibibigay sa'yo. Kaya nga pananalig tayo, hindi tayo, pag, ano yung isa? Yung term na Ah, oo. 'Di ba sabi niya ang mensahero, kapag pa, nanalangin ka, claim mo na natanggap mo na. So, kailangan ang oo, pananalig mo ay past tense. Nangyari na. oo. Ano nga ba yung faith sa Tagalog? Ah, Trust dapat. Instead oo, of faith, dapat trust. trust. Oo, Oo, trust. At nanalig ka na oo, pananalig. titiwala. Oo. Kasi yung ano nga ba yung faith? Pananampalataya. Oh, pananampalataya. Oo. Na Pinalitan binago niya ng natin, mensahero, 'di ba? oo, ng pananalig. Kasi Oo. pag ikaw nagdasal, nananalig ka, sayang naman yung dasal, ba't ka pa magdadasal kung iniisip mo, hindi ka nakikinggan o hindi ka nadidinig, di ba? Yung iba pa reaction, mga kapatid. Meron lang pala akong i-react nyo sa previous sa chapter, yung verse 17. Sabi dito, makapaghahari ba ang isang namumuhi sa katarungan? Ano ibig sabihin nito kaya? Hahatulan ba ninyo ang 17. makapangyarihan sa lahat ng verse 17? Makapaghahari ba ang isang namumuhi sa katarungan? Oo. Hmm. Ano ba Hahatulan yung ba mga ninyo ang makapangyarihan sa lahat bilang di matuwid? So, ang sinasabi lang Oo. naman dito na yung isang yung halimbawa yung hari namumuhi sa katarungan,
paano niya mapapalakas ang kanyang kaharian? Kitang-kita natin ito sa panahon natin ngayon, di ba? Yun na nga eh. Namumuhi sa Yun ang katarungan. point ko eh. Yes. Pero naghahari sila. Nagkahari nga sila, pero sila ay namumuhi sa katarungan. Oo. Hmm. Pero yung tanong ko Hahatulan eh, ba ninyo ang makapaghahari. makapangyarihan sa lahat bilang di matuwid? Hindi ba siya So, nagsasabi ang sa ibig mga hari, sabihin wala siguro ito, kayong mali? ang makapaghahari siguro sa panahon na to ng ni King Yahushua. Kasi Hmm. marami namang naghari na, di ba? Na hindi Oo. makatarungan. So, sabi ko, ano to? Pero, Futuristic di ba? ba, sinabi na, Bumabagsak oo, din. na napansin natin ito doon sa mga previous na nabasa na natin na ang isang kaharian, kapag hindi matuwid ang hari, ay hindi nagtatagal ang kanyang kaharian. 'Di ba? Ayun. So, yung Hmm. So, ang sa mga bagay. yung mga hari na namumuhi sa katarungan at kumbaga, hindi siya matuwid, hindi niya kinikilala ang alahayam. So, hindi niya maitatag ang kanyang kaharian ng matagal. Sa bagay, kahit sa sa history ng sa mga kings, Oo, yung mga unrighteous, hindi nagtatagal. oo. 'Di ba? Ang mahaba Hmm. ang term, yung mga righteous Yung na mga hari. righteous lang na hari, ang Oo. mahaba ang panunungkulan. Oo, okay. Kitang-kita natin sa panahon natin ngayon. Palagay mo ba tatagal pa yung ganyang klasing pamumuno na walang katarungan, 'di ba? Pero yung matandang naghari siya ng matagal. Although, dinepose nga siya, no? Oo. So, naghari nga siya ng matagal, pero kahiya-hiya naman ang kanyang ending, 'di ba? Oo. Kaya lang sa ngayon, kapag dahil gising na ang mga tao, talagang hindi na sila magtitiwala. So, yun na ang katapusan ng kanyang career, 'di ba? Kanilang pangalan, no? Oo. Wala lang mga Wala Sis na ba kung Maria. ah, comment? Okay po. Saan na nga ba tayo? Kabanata 36. 36. Okay. Kabanata 36. Ipinagtanggol ni Eliho si Yahawa. Nagpatuloy si Eliho. Pagtiisan ninyo ako ng kaunti pa at ipapakita ko sa inyo na marami pa akong masasabi para sa kapurihan ni Yahawa. Ang aking kaalaman ay nagmumula sa malayo. Ipapahayag ko ang katarungan ng aking maylalang. Tiyak na ang aking mga salita ay hindi kasinungalingan. Ang isang may ganap na kaalaman ay kasama ninyo. O yan ang sinabi ng mensahero. Highlight na yan eh. Oo. At saka nagmumula sa malayo ang kanyang Oo. kaalaman eh. Saan kayo malayo? Yung sobrang layo. Hmm. Oo. Ang alahayam ay makapangyarihan, ngunit hindi siya nagpapabaya sa sinuman. Siya ay makapangyarihan at matibay sa kanyang layunin. Hindi niya agad pinapatay ang masama, kundi binibigyan niya ng katarungan ang mga naaapi. Hindi niya inaalis ang kanyang mga mata sa matuwid. Iniluluklok niya sila kasama ng mga hari at itinataas magpakailanman.
Ngunit kung ang mga tao ay natali sa tanikala at nabihag ng hirap, ipinapaalala niya sa kanila ang kanilang mga ginawa, na sila ay nagkasala ng may kapalaluan. Pinaririnig niya sa kanila ang kanyang pagtutuwid at inuutusan silang magsisi sa kanilang kasamaan. Kapag sila ay sumunod at naglingkod sa kanya, gugugulin nila ang natitirang araw nila sa kasaganahan at ang kanilang mga taon sa kasiyahan. Yeda. Ngunit kung hindi sila makikinig, mamamatay sila sa pamamagitan ng tabak at papanaw ng walang pag-asa. Ang masasama ay nagkikimkim ng hinanakit kahit sila ay parusahan. Hindi sila dumadaing para humingi ng tulong. Sila ay namamatay sa kanilang kabataan, kasama ng mga nagpakasama sa mga templo ng kahalayan. Ngunit ang mga nagsisisi ay kanyang inililigtas mula sa kanilang paghihirap. Nangungusap siya sa kanila sa gitna ng kanilang kapighatian. Inaakay niya ang mga nagsisisi mula sa bingit ng kapahamakan patungo sa isang maluwag na dako na walang kaguluhan at sa ginhawa ng hapagkainan na sagana sa pinakamabuting pagkain. Ngunit ngayon, ikaw ay napapailalim sa hatol dahil sa kasamaang nagawa. Dinakip ka ng katarungan at paghatol. Mag-ingat ka na walang sino man ang maakit ka sa kayamanan. Huwag mong hayaang ilihis ka ng suhol. Ang iyong kayamanan ba o kahit na ang lahat ng iyong pagsisikap ay kayang magpanatili sa iyo upang hindi ka manghina? Huwag mong hangarin ang gabi upang pilitin ang mga tao na ilayo mula sa kanilang tahanan. Mag-ingat ka na huwag bumaling sa kasamaan, sapagkat ang tao ay mahilig sa paggawa nito. Si Yahweh, ang Alahayam, ay dakila sa kanyang kapangyarihan. Sino ang guro na katulad niya? Sino ang maaaring magtakda ng kanyang mga daan para sa kanya? O magsabi sa kanya, nagkamali ka? Alalahanin mong purihin ang kanyang mga gawa na pinuri ng mga tao sa awit. Nakikita ito ng buong sangkatauhan. Minamasdan ito ng mga tao mula sa malayo. Napakadakila ni Yahweh, higit pa sa ating pangunawa. Ang bilang ng kanyang mga taon ay hindi malirip. Iniaangat niya ang patak ng tubig na bumababa bilang ulan sa mga ilog. Ibubuhos ng mga ulap ang kanilang tubig at dadaloy ang masaganang ulan sa sangkatauhan. Sino ang makakaunawa kung paano niya iniladlad ang mga ulap? Kung paano siya kumukulog mula sa kanyang tirahan? Tignan ninyo kung paano niya ikinakalat ang kanyang kidlat sa paligid niya, tinatanglawan ang kailaliman ng dagat. Sa ganitong paraan niya pinamamahalaan ang mga bansa at nagbibigay ng masaganang pagkain. Pinupuno niya ang kanyang mga kamay ng kidlat at inuutos itong tamaan ang kanyang layon. Ang kanyang kulog ay nagpapauna sa bagyo kahit ang mga hayop ay nalalaman ang pagdating nito. Yeda.
So, ang purpose pala ng alahayam kung bakit um, hindi ka agad-agad namamatay ang masasama. Dito sa verse, Verse 6. verse 6. Yan. Hindi niya agad pinapatay ang masama, kundi binibigyan niya ng katarungan ang mga naaapi. Yeah, para makapagsisi, ano? Oo. Pero, kabaligtaran naman sa verse 14. Sabi, sila ay namamatay sa kanilang kabataan, kasama ng mga nagpakasama sa mga templo ng kahalayan. Mm. So, itong may mga pag-asa, hindi niya agad kasi alam siguro niya na nagkamali lang, mahinaing tao. Oo. So, alam niya na future kung magsisisi yung tao ito. Pero yung talagang alam niya na walang pag-asa, mga kabataan pa lang ay inaano na niya, Bata namamatay pa lang siguro pinapatay dahil, niya na, oo. oo, siguro kesa maging ano pa sa lipunan, no? Oo. Pero yung iba, pinagbibigyan niya na Mm. na makapagsisi pa kaya o kaya maaring may pakinabang sa lipunan, syempre siya naman ang nakakaalam ng lahat, bibigyan ng pagkakataong magsisi, no? Oo. Tapos isa pa sa verse 13, ang masasama ay nagkikimkim ng hinanakit kahit sila ay parusahan. Hindi sila dumadaing para humingi ng tulong. Hindi sila hindi sila nagsasalita. Kasi Mm. 'di ba gusto ng alayam na reason with with me, 'di ba? Gusto niya Oo. sabihin mo mga hinanakit mo, reason with me, kausapin mo ko, yun ang gusto ng Mm. alayam. Ito, nagkikimkim. Oo. Hindi ba lang humingi pa, Hindi, nagmamalaki oo, sa alayam. parang Oo. siguro ang mga masasama, hindi na nila kinikilala ang alahayam. Kaya sinasarili Oh, nila kung sila ay yun. nakakagawa ng masama. 'Di ba? Oo. Pero ang nais ng Yung alahayam daming kimkim na ay, galit, oo, 'di ba? yung bigyan siya, kumbaga bigyan siya ng acknowledgement na gaya ng ginawa niya kina Adama at Hawa. Alam ng alahayam na nagkasala sila, na sumuway sila, pero hindi ka agad hinatulan. Hindi ka agad sinita na, oh, bakit kayo sumuway sa akin? O, 'di ba? Sinabi niya, o bakit kayo hubad? Binigyan niya pa ng pagkakataon na mag-reason out yung tao. Oo. Hmm. Ito. Kahit alam niya na, tinanong niya pa, o bakit kayo, kasi 'di ba sabi, nagtago kami kasi hubad kami. O tanong sa kanya, bakit kayo hubad? Kinain niyo ba yung sinabi ko na pinagbabawal ko sa inyo? Hmm. Binigyan niya ng Hinihintay pagkakataon na, niya magsisi, oo, mag-sorry, no? na mag-sorry. Oo. Kaya doon Pero na ito kasing mga siguro ang ibig sabihin ng alayan, ikaw ay inapi, may umapi sa'yo, ganyan. oo. Nagkimkim ka ng galit na hanggang naging matigas ka, hanggang pag tanda mo, kimkim mo yon kaya naging masama ugali mo, nagrebelde ka, Mm. no? Samantalang, pwede mong idaing yon sa alhayam Oo. upang hindi ka, kumbaga, gumaan ang pakiramdam mo at hindi ka na maghiganti. Di ba? Pag Oo. nakikimkim kaya sila na yung kasi yung mga kabataan, 'di ba? Kasi hindi nila nakilala ang alayam. Kaya nilalagay nila sa kanilang mga kamay ang kanilang galit. Mm. Siguro na abuse sila nung bata sila, gano'n. Hindi sila nagsumbong sa Oo. nakakaalam ng Kasi lahat, yun ang no? ang nais ng alahayam na lahat ng ating pinagdadaanan ay isumbong natin sa kanya. Kasi siya ang kasi sabi dito, na verse 15, ngunit ang mga nagsisisi ay kanyang inililigtas mula sa kanilang paghihirap. Nangungusap siya sa kanila sa gitna ng kanilang kapighatian. Yada. Kailangan mo lang i-acknowledge. Sabihin mo, nagkasala ako, nagkamali ako kasi ganito, ganyan. 'Di ba? Yun ang kanyang hinihintay na parang Saka, tatay. may umaapi sa akin. Paano ba Oo, yun? May parang mga tatay, may nagbubuli magsumbong sa ka sa akin. kanya. O anak, Oo. ano bang nangyayari sa'yo? O,
'di ba? Wala naman Oo. lihim sa kanya, di ba? Wala namang nalilihim sa kanya, pero ang nais niya lang i-acknowledge siya. Tawagin mo siya at magsumbong ka sa kanya. So napakaganda ng ano ng mga praktikal na matututunan natin dito. How about yung ibang mga tagapakinig natin diyan, wala ba kayong comment? Mga kapatid, wala ba kayong comment dito sa ating mga nabasa? Kaya pala Pwede minsan kayong ano, ano, kaya ah, pala minsan pinapaulan ng alahayam ng ano, ng malakas, 'di ba? Kapag nakikita niya na ang mga tao ay sobra ng abala, so nais niyang pagpahingahin. saan yung version? Ito, dito sa ano, ba ito? Mga kapatid, iti-take note nyo yung verse na gusto nyong magkomento o nagustuhan ninyo para ano ano natin, mahimay natin. Pag meron kayong gustong mag-react, Hmm. take down nyo yung verse para mabalikan natin, no? Ano Dito sa verse ano, is? 27, iniaangat niya ang patak ng tubig, bumabaha bilang ulan sa mga ilog. Ibubuhos ng mga ulap ang kanilang tubig at dadaloy ang masaganang ulan sa sangkatauhan. Sino ang makakaunawa kung paano niya inilaladlad ang mga ulap? Kung paano siya kumukulog mula sa kanyang tirahan? Tingnan ninyo kung paano niya ikinakalat ang kanyang kidlat sa paligid niya. Tinatanglawan ang kailaliman ng dagat. Sa ganitong paraan, niya pinapamahalaan ang mga bansa at nagbibigay ng masaganang pagkain. Ah, so makikita natin dito lahat ng ano ng nilikha ng alaya may purpose siya. At ipinapakita niya na kahit ang mga ano, ang ulan, ang tubig, ang hangin ay inuutusan niya kasi siya ang naglikha nun. So, ayan. Hmm, pero ano ba yun, layon? Ayan. Pinupuno niya ang kanyang mga kamay ng kidlat at iniuutos itong tamaan ng kanyang layon. Hmm. Kaya niyang pinapasunod niya yung kanyang mga nilikha. Parang yung kanyang kung saan niya gustong ano, yung Oo, kanyang target, i-aim sa yung kanyang target niya, target. oo. Kaya pala umuulan sa ibang bahagi, hindi sa lahat ng ano, sa lahat ng, hindi sa buong daigdig. Pero sabi nga nung ano, panahon ng ano yan eh, mapala daw tayo kasi madalas ang ulan sa Ophir. Kasi Oo. nalilinit ang hangin. Mm. Kumbaga, yung COVID, yung mga ano, yung mga viruses, sa mga chemical, yung mga chemtrails, nahuhugasan. Oo. Yun nga lang, may acid rain, no? Kaya, Yun. pero kahit pa paano na uhugasan, hindi natin nalalanghap. Mm. Kaya minsan may mga sakuna sa ano sa mga iba't ibang bahagi ng mundo kasi Mm. kung saan niya lang gustong ano tumama yung ano yung kidlat or kulog or ulan, bagyo. Kahit na may harp, sis, kahit na may harp, may ano, na ano na weather, ano, na mamaneuver nila, Hmm. nakokontrol nila weather. Pero ang mga hayop ay nalalaman ng pagdating nito. Pero kasi ngayon, Mm. ano eh, nag aas ng alahayim ang ano eh, di ba? Yung mga Mm. oligarch, ano nila yung winter, pinapatindi nila Marami na kung kasing ano ano yung ngayon winter eh, para mamatay man-made, yung oo, 'di ba? Yung mga pinapatindi nila para mamatay yung mga homeless. Napakaraming oo. homeless sa Amerika. Kaya ngayon, pag tinding ano, matinding ganyan, maraming mamatay, sigurado.
Marami na kasi extreme ngayon, weather 'di ba? conditions. Nagagaya na ng tao ang lahat ng ginagawa ng alahayam. So hindi mo nang malalaman kung Yung ang mga disyerto na binabaha na. kalamidad ba ay nagmula pa yan sa kalikasan. Kasi nagagawa na ng tao ang lahat ng mga man-made calamities. Pero noong araw, sinasabi ng matatanda, alam na alam ng mga hayop kung may kalamidad na paparating. Kasi yung mga umaalulong yung mga aso, yung mga nagkakaroon sila ng parang nagpapakita sila ng ng mga kakaibang kilos, yung mga hayop. Pero ngayon hindi na eh. Kahit ang mga hayop ngayon, wala nang alam kung may paparating pa na kalamidad eh. Sa amin sis, pag palakas ang ulan o kaya uulan, maingay yung dog namin. Lalo na pag kikidlat, magulat Oh, ako. yun. Pag Ay, kumikidlat na, kikidlat yun, nga. doon Oo, talaga kasi takot na yung aso. nagkakagulo na sila, Pero bumababa nung na kami, sila, nabubuksan nung nila yung pinto. nasa bundok pa kami nakatira, pag may parating na bagyo, ang mga aso, umaalulong na yan sa gabi. Hmm. Tapos ang mga maririnig mo yung ibang mga hayop na maingay sila, aligaga sila. Pati mga manok, minsan ang baboy, o kaya yung mga unggoy, aligaga yan sila, maiingay. Nag-uusap-usap, ano? Oo, pati mga ibon, maririnig mo ang ingay-ingay nila. Eh yung pala may bagyo na paparating. So, yun ang palatandaan namin dahil nung araw wala kaming radyo, wala kaming naririnig na balita, wala kang wala kang alam kung anong paparating. Kaya ang nanay ko, nagtatanim siya ng ng barometro sa harap ng bahay namin. Yun ang palatandaan ng lahat ng mga ng kilos ng kalikasan. Kasi yung barometro na yon, siguro diyan kinuha yung yung pangalan na barometer. Kapag kapag maulan, nakatiklop yung dahon niya. Kapag mainit naman, nakabuka yung dahon niya. Tapos, kapag pabilog na ang buwan, kahit sa gabi, kasi sa gabi, siya nakatiklop ang niya, ang dahon niya sa gabi. Pero kapag bilog ang buwan, makikita mo na nakabuka yung mga dahon niya. Kapag pawala na yung buwan, nakatiklop na naman yung dahon niya. Kahit umaga, kahit araw, nakatiklop yung dahon niya kapag ah to, new moon. Dahon ng alinsis. Barometro ang tawag doon. Ay, bago sa akin yun. Oo. Yun ang aming palatandaan. Kaya ang nanay ko lagi nagtatanim ng ganyan. Pag lilipat kami ng bahay sa kung saang bundok na naman kami lilipat, magdadala siya niyan, magtatanim siya sa harap ng bahay. Kasi yun ang palatandaan namin. Kapag halimbawa umulan, pero walang bagyo, makikita mo yung dahon niya nakabuka. Pero kapag umulan na kahit umaga, na nakatiklop yung dahon niya, Dahon o petal? dahon, hindi naman siya namumulaklak, parang wala akong nakitang bulaklak doon eh. Dahon lang. Para siyang ang dahon niya ay parang heart. Pero siya puno, parang halaman na tumataas lang siya hanggang bewang. Parang heart ang dahon, pero bumubuka at natutupi. Wala na akong nakita ngayon yan eh, na ganun ang palatandaan.
Okay, so wala na bang idadagdag mga kapatid? Tayo ay magpapatuloy. Mm. Kabanata 37. Pinahayag ni Eliho ang kapangyarihan ni Yahweh. Dahil dito ang aking puso ay kumakabog at lumulukso sa kanyang kinalalagyan. Pakinggan ninyo. Pakinggan ang dagundong ng kanyang tinig at ang ugong na lumalabas mula sa kanyang bibig. Mula sa dulo ng daigdig, pinakakawalan niya ang kanyang kidlat sa ilalim ng buong kalangitan. Pagkatapos noon, maririnig ang dagundong ng kanyang tinig. Siya ay nagpakulog ng kamangha-manghang tunog. Kapag umalingaw-ngaw ang kanyang tinig, wala siyang ipinagkakait. Ang tinig ni Yahweh ay kumukulog sa mga kahanga-hangang paraan. Gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi natin kayang unawain. Sinasabi niya sa nyebe, umagsak ka sa lupa, at sa malakas na ulan, maging isang matinding pagbuhos ka. Upang makilala ng lahat ng kanyang nilikha, ang kanyang gawa, pinatitigil niya ang mga tao sa kanilang paggawa. Ang mga hayop ay nagkukubli. Nananatili sila sa kanilang mga lungga. Ang unos ay nagmumula sa kanyang silid, at ang lamig ay dulot ng humahagibis na hangin. Sa hininga ni Yahweh, ang tubig ay nagiging yelo, at ang malawak na karagatan ay nagyayelo. Pinupuno niya ng tubig ang mga ulap. Pinapadaloy niya sa kanila ang kanyang kidlat. Sa kanyang utos, umiikot ang mga ito sa ibabaw ng buong mundo upang gawin ang anumang iutos niya sa kanila. Dinadala niya ang mga ulap upang parusahan ang mga tao o upang diligan ang kanyang lupa at ipakita ang kanyang pag-ibig. Pakinggan mo ito, Job. Tumigil ka at pag-isipan ang mga kahanga-hangang gawa ni Yahweh. Alam mo ba kung paano pinamamahalaan ng alahayam ang mga ulap at pinasisiklab ang kanyang kidlat? Alam mo ba kung paano nakabitin sa himpapawid ang mga ulap, ang mga kagilalas na gawa niya na may dakilang karunungan? Ikaw na pinagpapawisan sa iyong kasuotan kapag ang lupa ay natitigilan sa ilalim ng hanging timog. Kaya mo bang samahan siya sa paglaladlad ng kalangitan na matigas na parang salaming tanso? Sabihin mo sa amin kung anong aming dapat sabihin sa iyo. Hindi namin maiharap ang aming usapin dahil sa aming kamangmangan? Sasabihin ba sa kanya na nais nating magsalita? Mayroon bang manganghahas na magsalita at malantad sa kanyang kapangyarihan? Ngayon, walang sino man ang makatititig sa araw, gaano man ito kaliwanag, matapos linisin ng hangin ang himpapawid. Mula sa hilaga, siya ay dumarating na may ginintoang kaningningan. Si Yahweh, ang alahayam, ay dumarating na may kakilakilabot na kamahalan. Ang alahayam ay hindi natin kayang abutin at siya ay nakahihigit sa kapangyarihan. Sa kanyang katarungan at dakilang katwiran, hindi siya nagpapataw ng pang-aapi. Kaya't siya ay ginagalang ng mga tao sapagkat hindi niya pinapansin ang mga mapangmataas, kundi ang mga may matuwid at mapagkumbabang puso. Yada. Yada.
Hmm. So, sabi dito, hindi niya pinapansin ang mga mapagmataas, kundi ang may matuwid at mapagkumbabang puso. Dahil yun ang nais ng alahayam na tayo ay magpakumbaba, laging magpakumbaba sa Kanya. So kapag ano pala, pag naririnig natin yung yung kulog, yun ay tinig ng alahayam na inuutosan niya ang kalikasan. Yun ang sabi dito. Ang tinig ni Yahweh. Ito, verse 5. Ang tinig ni Yahweh ay kumukulog sa mga kahangahangang paraan. Gumagawa siya ng mga dakilang bagay na hindi natin kayang unawain. So, Parang sa ano, no? hmm, Sa kay Moses, panahon ni Moses sa Mount Sinai, di ba kumukulog ang oo, boses niya? Kaya ang mga tao natakot. oo. Pero hindi natin naririnig, hindi natin nauunawaan kung ano yung sinasabi niya. Kapag kumukulog, inuutusan niya ata ang kalikasan, di ba? Sabi niya dito, Ayan, sinasabi niya sa niebe, bumagsak ka sa lupa. oh, bumagsak ka sa lupa at sa malakas na ulan, maging isang matinding pagbuhos ka. Yung pala yun, kasi minsan naririnig natin sobrang lakas ng kulog. Oo, 'di ba? Yung kulog minsan Oo, na nagmangalit. oo, minsan nagngangalit. Iba yung So, frequency niyan eh, no? oo, may inuutos pala dyan ang alahayam pagka naririnig natin yung kulog. So ito yung verse 7, yung sinasabi mo, tumitigil sa kanilang paggawa. Ano? Oo. Okay. Tapos yung mga hayop din, Mm. kukubli. Oh, ito pala yun, sinasabi ko. Upang makilala ng lahat ng kanyang nilikha ang kanyang gawa. Pinatitigil niya ang mga tao sa kanilang paggawa. Kaya pala pag may malakas ang ulan, siyempre nga naman, titigil ang mga tao sa paggawa. Lalo na pag winter, no? Mm. Kaya na baka tanggalin ka ng boss mo. Yung Hindi, ano, wala namang hindi ka wala namang pumasok. gumagawa kapag may unos, 'di ba? Ay, sa ano, sa ibang bansa, pag winter, eh, kailangan din mga ano, tagalinis ng kalye, taga ano. So, Tingnan mo, nagpapaulan oh, siya, sabi niya dito, nagpapaulan. ang unos nagmumula sa kanyang silid at ang lamig ay dulot ng humahagibis na hangin. Ang hininga ni Yahawa, ang tubig ay nagyeyelo. Oh, Hininga niya pala yun. hindi pa kasi ma-explain ng science, eh, no? Kulang ang Oo. salita nila para ano, i-explain or describe. Sa kanyang utos, umiikot ang mga ito sa ibabaw ng buong mundo upang gawin ang anumang iuutos niya sa kanila. So, ang mga ulap pala, kaparusahan ng mga tao. Dinadala niya ang mga ulap upang parusahan ng mga tao. Di ba yung ano, yung Noah's flood, di ba? Hmm. Nagpapabaha siya. O upang diligan ang lupa at ipakita ang kanyang pag-ibig.
So wala na ba kayong komento mga kapatid? Tuloy na natin. Kabanata 38. Kabanata 38. Si Yahawa na Ama ay humatol kay Satanas. Pagkatapos, si Yahawa ay nagsalita kay Satanas mula sa bagyo. Sinabi niya, "Sino ka upang hamunin ako ng may mapangmataas na mga salita? Maghanda kang parang isang makapangyarihan. Tatanungin kita at kailangan mong sumagot sa akin. Nasaan ka nang inilagay ko ang pundasyon ng mundo? Sabihin mo sa akin kung nauunawaan mo ito. Sino ang nagtakda ng sukat nito? Tiyak na alam mo. Sino ang nag-unat ng panukat sa ibabaw nito? Sa ano ito inilagay ang mga pundasyon nito? Sino ang naglatag ng pinakapuso ng mundo habang ang mga tala sa umaga ay sama-samang umaawit at ang lahat ng makalangit na nilalang ng alahayam ay sumisigaw sa kagalakan? Sino ang nagsara sa kailaliman ng mundo nang ang tubig ay sumabog mula sa ikabutiran nito? Excuse me. Nang tinakpan ko ito ng makapal na kadiliman at ginawa ko ang mga nyebe bilang kasuotan. At ginawa ko ang mga nyebe bilang kasuotan nito. At nang itinakda ko ang mga hangganan nito at inilagay ang mga pintuan at trangka nito. Pagkatapos ay sinabi ko, dito ka lamang makararating at hindi nalalampas. Dito hihinto ang iyong mga alon. Kailanman ba ay nag-utos ka sa umaga o ipinakita mo sa bukang liwayway ang kanyang lugar upang mahawakan nito ang mundo sa mga dulo nito at mapagpag ang masasama? Ang mundo ay nagkakahugis na parang selyo sa pagkit. Ang mga tampok nito ay lumilitaw gaya ng mga ukit sa kasuotan. Ang masasama ay tinatanggalan ng kanilang liwanag at ang kanilang nagtataasang bisig ay nababalik. Nakalibot ka na ba sa mga bukal sa ilalim ng dagat o lumakad sa kailaliman ng sahig ng karagatan? Ipinakita ba sa iyo ang mga pintuan ng impyerno? Nakita mo ba ang mga pintuan ng pinakamatinding kadiliman? Nauunawaan mo ba ang malawak na kalawakan ng sansinukob? Sabihin mo sa akin kung may nalalaman kang anuman tungkol dito. Saan matatagpuan ang tahanan ng liwanag? At saan naninirahan ang kadiliman? Kaya mo ba silang ilipat sa kanilang lugar? Alam mo ba ang mga landas patungo sa kanilang mga tahanan? Tiyak na narinig mo ito, sapagkat ikaw ay nilikha na. Nabuhay ka na sa loob ng libu-libong taon. Nakarating ka na ba sa mga imbakan ng niebe at yelo na aking inilaan para sa panahon ng kaguluhan, sa mga araw ng digmaan at labanan? Nasaan ang daan patungo sa lugar
kung saan inilalabas ang kidlat o sa lugar kung saan ang hanging silangan ay ikinakalat sa buong mundo? Sino ang nag-ukit ng daan para sa rumaragasang ulan at gumawa ng landas para sa bagyo? Upang painumin ang disyertong walang naninirahan at upang bigyang buhay ang tigang na lupa at pasibulin ito ng damo? Ang ulan ba ay may ama? Sino ang nagbigay buhay sa mga patak ng hamog? Kaninong kamay nagmumula ang yelo? Sino ang nagpapabagsak ng hamog mula sa langit? Sino ang nagpapangyari sa tubig na maging matigas na parang bato o sa ibabaw ng karagatan na magyelo? Kaya mo bang talian ang Siyon ng mga tanikala? Kaya mo bang kalagan at ikalat ang mga konstelasyon sa kalawakan? Kaya mo bang dalhin ang mga planeta sa kanilang mga panahon o pangunahan ang oso at ang kanyang mga anak? Nauunawaan mo ba ang mga batas ng sansinukob? Kaya mo bang hamunin ang paghahari ni Yahweh sa lahat ng nilikha? Kaya mo bang itaas ang iyong tinig sa mga ulap at takpan ang iyong sarili ng bumubuhos na tubig? Ikaw ba ang nagpapadala ng kidlat sa kanyang landas? Sumusunod ba ito sa iyo at nagsasabing, narito kami? Sino ang nagbigay ng karunungan sa ibis o nagbigay ng pangunawa sa tandang upang malaman ang tamang panahon? Sino ang nakakaalam kung paano bilangin ang mga ulap? Sino ang maaaring magpakawala ng tubig mula sa himpapawid kapag ang alabok ay naging matigas at ang mga tipak ng lupa ay nagkadikit? Ikaw ba ang nangangaso ng pagkain para sa leona at nagpapabusog sa gutom ng kanyang mga anak kapag sila ay nakukubli sa kanilang lungga o nag-aabang sa mga dawagan? Sino ang nagbibigay ng pagkain para sa agila kapag ang kanyang mga inakay ay humihingi ng tulong kay Yahweh at gumagala dahil sa gutom? So lahat dito ng mga nabanggit, si Satanas ang kausap niya dito. Lahat ng mga binanggit ay yung mga bagay na hindi kayang gawin ni Satanas. Oo, meron lang akong itong yung purpose ng sa verse, 'di ba kasi Satanas to, pero tinanong siya sa verse 17, ipinakita ba sa iyo ang mga pintuan ng impyerno? O, sabihin, hindi pa ba niya nakikita ang pintuan ng impyerno? Hinatulan nga siya Oo. dito, di ba? Mm-mm. Tapos ito yung sa verse 12. Kailanman ba ay nag-utos ka sa umaga o pinakita mo sa bukang liwayway ang kanyang lugar upang mahawakan nito ang mundo sa mga dulo nito at napagpag ang masasama. So parang pinapaano nito na tuwing umaga o bukang liwayway, reset point, pinapagpag yung mga luma o yung masasama, ano? So Tapos yung tama ang reckoning natin na sunrise to sunrise. oo, tapos yung siguro nung unang panahon hindi pa extreme ang weather, wala pang noon eh. Di ba nagkaroon ng Great Flood?
Then nagkaroon din ng winter. Kaya yung mga ano, yung mga sa verse ano to, nagkaroon ng mga niebe, nabuo ang mga ano, parang yung mga tubig, excess na water, napunta sa mga tuktok ng bundok, di ba? Mm. Tapos sinabi niya hanggang ano, hanggang hindi sila lalampas. Dito, dito hihinto ang yung mga alon, di ba? Tinakda niya mga hangganan nito. So, ganun siya kaano na hindi kayang gawin ng ano, mayabang na si Satanas. Oo. Tapos isa pa ito, itong verse 22, parang medyo ano to ha, revelation. Nakarating ka na ba sa mga imbakan ng niebo at yelo na aking inilaan para sa panahon ng kaguluhan, sa mga araw ng digmaan at labanan? So ginagamit ng ano, alam ko isang instance ko pa lang na ano to na pinaulanan niya ng yelo yung mga ano, yung mga kalaban ng mga Israelita. Di ba? Oo. Yung Oo. kay ano Joshua, di ba? Oo. Sa panahon ni Pero sa Joshua. oo. Pero ay naisip ko pa sa panahon kaya natin ngayon, paanong para sa digmaan, di ba yan ate pagtataguan o gagamitin ba niyan sa mga digmaan at labanan? Sa palagay ko, sis, gagawin ito ng Oo. alahayam. Pag aanhin niya mga Lalo na tikpak ng kapag ka yelo, no? nagkaroon ng ano, ng mga nuclear, ano ito, ng pagsabog ng nuclear, Oo. maaaring gawin ito ng alahayam. Paulanan niya ng niebe para hindi kumalat ang ano niyan, ang Oo, no? radiation niyan. So talaga meron siyang ano, Oh, meron mayroon siyang talaga siyang nakalaan. kumbaga may fire extinguisher, ano? Mm-mm. Oo. Tapos nagiging source of water pa natin, di ba? Oo. Parang ano, yung sinabi ni ano ni Isaiah, yung water tank. Mm. So pwede rin ginagamit, pwede rin yan palang gamitin sa mga digmaan kung Oo, sino kaya nga, yung oh, gusto niya tingnan mo, ano, inilaan niya para no? sa panahon ng kaguluhan, sa mga araw ng Oo, digmaan at labanan. di ba? Hmm. Para ipakita yung So kanyang pag-ibig ano, sa ano, sa mga so yung hinirang mga niya. avalanche din, di ba? Mm. So itong mga bagay na ito na sinasabi niya dito, ito yung mga bagay na hindi kayang gawin ni Satanas. Parang challenge siya dito si Oo. Satanas kasi nagmamarunong mayabag, kaya mo ba Oo. yun? O, di ba? Na, ako parang ano Hmm. ah, Hebrew talaga no? Oo. Yung, kaya ba ng lolo mo? Kaya ba ng Sabi niya mula dito, sa ang Hebrew? ulan ba ay may ama? Oo. Sino ang nagbibigay buhay sa mga patak ng hamog? Kaninong kamay Oh. nagmumula ang yelo? Sino nagpapabagsak ng hamog mula sa langit? At Sino saka sino nagpapangyari sa naglilipat ng tubig? mga ano, di ba? Hmm. Mga lugar. So itong mga bagay na ito ang hindi kayang gawin ni Satanas. Ang kaya lang niya ay sirain ang magawa ng alahayam Oo. at tuksohin ang mga ano, Kaya nga, mga na siya lumang daw ay diin. naparito para magsira, magwasak at pumatay. Mm-mm. Yun lang ang kanyang purpose, di ba? Kasi kung Oo. gagawin niya ang mga bagay na ito na binanggit dito, ito ay magdudulot ng ano, ng ikakabuti ng tao. So hindi ito kasama sa kanyang layunin. Hmm. Yun na lang ano yun na lang ginawa ng alahayam ng lalaki at babae. Ngayon, kailangan Hmm. mag-cross-dressing pa ang mga ano, anak ng mga celebrity, di ba? Gusto niya Ah. bihis babae ang lalaki, ang babae magbihis. Yun na lang ganun mga kasi talagang lahat ng opposite Hmm. ginagawa ni Satanas, no? Tapos ano, ah yung natural order of things, Hmm. ano, Yun lang naman ang ano malapit niya, na ibalik. layunin niya eh. Ah. Tapos yung mga tame na hayop, maliliit, ginawa Hmm. niyang ano, mga higante na mababagsik. Diba? Hmm. Mga dinosaur. So, ano, marker na ba tayo? Pwede pa yan, last, sis. Ha? Kayo po. Pwede pa, last.
5 Oh, minutes. gusto pa niya, nabibitin pa siya. Sige. Sige, Sige sige. Kabanata 39. Alam mo ba kung kailan nanganganak ang mga kambing na bundok? Pinapanood mo ba ang mga babaeng usa kapag siya ay nanganak ng kanyang anak? Binibilang mo ba ang mga buwan hanggang sila ay manganak? Alam mo ba ang tamang oras na kanilang panganganak? Sila ay yumuyuko at iniluluwal ang kanilang mga anak. Ang kanilang pagdaramdam ay natapos na. Ang kanilang mga anak ay lumalakas at lumalaki sa kaparangan. Sila ay lumalayo at hindi na bumabalik. Sino ang nagpapalaya sa ligaw na asno? Sino ang nagtanggal sa kanyang mga tali? Ibinigay ko sa kanya ang disyerto bilang tahanan at ang latian bilang kanyang tirahan. Pinagtatawanan nito ang kaguluhan sa bayan. Hindi nito naririnig ang sigaw ng mananakay. Gumagala ito sa mga burol para sa kanyang pastulan at naghahanap ng anumang berde. Susunod ba ang ligaw na baka upang maglingkod sa iyo? Mananatili ba ito sa iyong sabsaban sa gabi? Malalagay mo ba ito sa gulod gamit ang isang panali? Mag-aararo ba ito sa mga lambak sa likuran mo? Aasa ka ba sa kanyang lakas? Iiwan mo ba sa kanya ang mabibigat mong gawain? Mapagkakatiwalaan mo ba siya upang maghakot ng iyong butil at dalhin ito sa iyong giikan? Ang mga pakpak ng ostrich ay masayang pumapadyak kahit hindi nito maihambing ang kanyang mga pakpak at balahibo sa stork. Inilalagay niya ang kanyang mga itlog sa lupa at pinapainitan ito sa buhangin. Walang pakialam na maaaring maapakan ito ng paa o matapakan ng isang ligaw na hayop. Pinakikitunguhan niya ang kanyang mga anak ng hindi maayos, na parang hindi sila sa kanya. Wala siyang pakialam kung nasayang ang kanyang pagod. Sapagkat ang alahayam ay hindi nagbigay sa kanya ng karunungan o nagbahagi ng mabuting pag-iisip. Ngunit kapag binuka niya ang kanyang mga pakpak upang tumakbo, pinagtatawanan niya ang kabayo at ang mananakay. Binibigyan mo ba ang kabayo ng lakas nito o binibihisan ang kanyang leeg ng umaagos na buhok? Pinapatalon mo ba ito na parang balang na nagdadala ng takot sa pamamagitan ng kanyang maringal na paghinga? Hinahagis nito ang lupa ng may lakas, tuwang-tuwa sa kanyang lakas at sumasabak sa labanan. Pinagtatawanan nito ang takot, hindi natatakot sa kahit ano, hindi ito umiiwas sa tabak. Ang kaluban ng pana ay kumakalampag sa kanyang tagiliran, kasama ang kumikinang na sibat at palaso. Sa marahas na sigla, kinakain nito ang lupa. Hindi ito makapanatili ng tahimik kapag naririnig ang trumpeta. Sa tunog ng trumpeta, ito ay humihiyaw. Aha! Nahuhuli nito ang amoy ng labanan mula sa malayo. Ang sigaw ng mga pinuno at ang sigaw ng labanan. Lumilipad ba ang lawin dahil sa iyong karunungan at inuunat ang kanyang mga pakpak patungong timog? Lumilipad ba ang agila sa iyong utos at nagtatayo ng kanyang pugad sa mataas? Nananahan ito sa bangin at nananatili doon sa gabi.
ang batong kalawakan ng kanyang kanlungan. Mula roon ay naghahanap ito ng pagkain. Ang kanyang mga mata ay nakakita nito mula sa malayo. Ang kanyang mga anak ay kumakain ng dugo, at kung saan ang mga pinatay, naroon din siya. Yada. Yada. So, may reaction ba, mga kapatid? Yung ano lang kung saan ang mga pinatay na, ano ba, kumakain ba ng dead ang ano, ang agila? Di ba uwak yun? Lawin. Alawin. Ayan o, lumilipad ba ang Agila. lawin dahil sa iyong karunungan? Iniuunat ang kanyang pakpak Sa patungo 27, lumilipad ba ang agila sa iyong Ah, utos? 27. Okay, oo. Nananahan ito sa bangin at nananatili roon sa gabi. Ang batong kalawakan ng kanyang kanlungan, mula roon ay naghahanap ng pagkain. Kanyang mga mata ay nakakakita nito mula sa malayo. Tama, description ng agila yan. Oo, ng agila. Pero yung 30, ang kanyang mga anak ay Oo. kumakain ng dugo. Okay naman. At kung saan ang mga pinanana, naroon din siya. Oo, kaya nga, di ba, hindi ay ano yan, hindi yan So pinapakain. scavenger Kasi, din pala. oo, Scavenger din scavenger. ng agila. Oo. Okay. Kasi di ba Kala ko ang puro agila, buhay lang. umaano talaga yan ng mga, kumakain ng mga sisiw, mga ano, Oo. Pero alam ko buhay eh. ibang So, hayop. kumakain pala ng patay, no? Oo. Ito, natatawa ako dito sa ano sa verse, tungkol sa ano, sa stork. Hmm. Sapagkat ang alay, sa verse 17, sapagkat ang alahayam ay hindi nagbigay sa kanya ng karunungan o nagbahagi ng mabuting pag-iisip. So, lahat talaga ay galing sa alayam, ano? Oo. Sa kakaiba siya sa ibang mga ibon eh. Hmm. Yung mga ibon, inaalagaan ng kanilang anak. Siya, pag tupangitlog, iniiwan na lang, no? Hmm. Pero napakabilis niyang tumakbo. Hindi lahat perpekto. Kumbaga, meron siyang mga katangian bawat isa. Mabilis siyang tumakbo, pinagtatawa ng mga kabayo. Mabilis din tumakbo. Stork. Ay, di ba ang Hmm. ostrich ay nangingitlog din? Stork to kasi itong ano nilalagay niya. Oo nga, nilalagay niya ang kanyang mga itlog sa lupa at pinapainitan ito sa buhangin. Walang pakialam na maaaring maapakan ito ng paa o matapakan ng isang ligaw na hayop kasi nga hindi siya binigyan ng ganung katalinuhan. Oo. Parang di ba, sa buhangin din nangingitlog ang pawikan. Mm. Oo, Ibinabaon din sa napakaraming napakaraming anak noon. Pero ang Oo. pawikan matalino 'yon kasi bumabalik siya kung saan siya pinanganak. Oo. Kaya makikita mo sa bandang Palawan, yung sa may Visayas, sa alam niya na doon center of creation, 'di ba? Yung sa ating bumabalik dito sa sa bandang ah Hindi kasi kung doon saan talaga siya oo, nagmula. kung saan sila pinangitlog ng kanilang nanay, 'di ba pagka Oo. napisa sila, lalangoy sila kasi sa sa buhangin, sa Oo. dalampasigan. Pero pag manganganak sila, babalik sila sa kanila kung saan sila nagmula. Kung Kahit saan sila hanggang sa pinanganak, doon din sila manganganak. kahit malayong-malayo ang narating niya. Oo. Diba ako sa Australia, babalik at babalik siya sa Australia. So, Mm. meron silang navigation, no? Mm. So, silang mga So navigation. talagang ito ang mga nilikha ng alahayam na talagang hindi natin kayang arukin ang ang karunungan ng alahayam sa Mm. lahat ng Sabi kanyang nga, mga alam nilikha. mo ba, ang karunungan ng yung ng San Sinukob, yung batas, yung physics, Oo. asan na ba yun? May sinabi siya dito eh, yung San Sinukob, yung physics yun, di ba? Mm. Law of physics. Alam mo ba yun? Na hindi, kahit ngayon pa lang natin na-discover, no? Oo.
So mahirap unawain kung paano ito nilikha ng alayang. Kasi bearer of light lang naman ng di ba? Pero ang architecture, yung the word. Oo. May mga reaction o katanungan po ba? Tahimik Maganda ng to. ating mga kasama. Anak ni Hawa, nagsalita. Oo. Maganda ang magiging last 3 chapter. Oo, Kaya lang 3 chapters na mahaba lang. na yung ating At saka overtime na tayo. Oo. So, meron tayong musika. Ano nga ba? Parang kailangan mo nang pagpatuloy ang mga composition mo, sis. Mas mga nature naman. Wala na kasi akong instrumento eh. Hindi ka humihingi Hindi ko pa alam eh kung kakayanin ko pa. ng oras at ng Oo. Kaya yan. So, pakinggan natin itong awitin na ang kaluwalhatian. Yada. Maraming salamat mga kapatid. Be blessed. Shalom. Bless mga kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat po. Salamat sa ating talakayan. Purihin ka sa iyong kabanalan, ang iyong kabutihan di mapapantayan, walang tutumbas sa iyong katapatan, dakila ka magpakailan pa man. Ang kalwalhatian mo, o alayang, ay higit pa sa lahat ng mga kalan. Ikaw ay naniningning sa lahat ng bituin, sa kalwalhatian mo ay walang makapapantay. Purihin ka sa iyong karangalan, ang iyong kaharian ay walang hangganan. Ikaw ang simula at ika'y walang katapusan. Di ka magbabago noon, ngayon at kailan pa man. Ang kalwalhatian mo, o alayang, ay higit pa sa lahat ng mga talan. Ikaw ay naglilingling sa lahat ng bituin, sa kalwalhatian mo ay walang makapapantay. Ang kalwalhatian mo, o alayang,
ikaw ay naglilingling sa lahat ng bituin sa kalwalhatian mo. Ay walang makapapantay sa kalwalhatian mo. Ay walang makapapantay sa kalwalhatian mo. Ay walang makapapantay